Mga OFW natin, nagugustuhan ng amo. Pero ang problema, hindi naman pinapauwi. Kumustahin natin ang ating kabayan mula po sa Damam sa Saudi Arabia. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Bantay OCW, Bantay OCW. Yeah, yeah. Ano nga ba ang dahilan ng hindi pagpapauwi ng kanilang mga employer sa ating mga OFW gayong tapos na ang kanilang kontrata? Makakausap natin si Rowenalyn Del Rosario mula po sa Damam sa Saudi Arabia. Hi, Rowenalyn, kumusta? Hello po. Okay naman po. Nandiyan ka ngayon sa Damam. Opo. Hindi ka naman inilipat ng amo. Anong taon ka naririyan? Ang istorya po sa akin, ma'am, nung bumating po ako dito, ang una ko pong amo, pinunta po ako dito sa kapatid niya. Hindi po ito ang nasa kontrata ko po. Yung kapatid ko na isa. Uy, sandali muna. Sa simula pa lang, mali na. Anong taon po yon? Anong taon ka naririyan? Year 2018 po, September 27 po ako kinuhad sa airport po. Rowena, nung sinasabi mo na pagdating mo dyan, hindi ka talaga nagtrabaho dun sa pangalan na nasa kontrata. Binigay ka agad sa kapatid niya. Sa una, di ba? Sa una pa lang. Opo. Doon sa unang nakapirma sa kontrata ko po, 4 months po ako nagtrabaho doon before po ako pinunta dito. Noong pumunta po ako dito sa bahay ng kapatid niya, tinawagan ko po yung agent ko, sinabi po ko po na ayaw ko dito na ibalik po ako sa agent lang para kung gusto po nila magpirmahan po kami ng kontrata na iba para dito na po ako ulit. Pero ang sabi po ng agent ko po, kung maayos naman sila dyan, kung mabait naman sila, dyan ka na. Pero alam po ninyo na hindi tama yon. Dahil dapat kung sino yung kakontrata mo, doon ka lang magtatrabaho. Yun naman po nang sabi po noon po. Opo, hindi ka nagreklamo kasi kung nasa Damam ka, sa konsulado natin dyan? Hindi po. Kasi po ang kinontak ko agad-agad po yung agent ko po sa Pilipinas. Okay, so yun ang paliwanag mula dito sa Pilipinas. Opo. Mula po 2018, hanggang ngayon, hindi pa kayo nakakauwi. Ano pong dahilan? Nung nagsabi po ako nung bago pong Ramadan, na nagsabi po ako na uuwi, sabi niya po, tapusin ko lang po ng Ramadan. Tapos nung natapos po ng Ramadan, sinabi ko po na uuwi na po ako 3 months before pa uuwi, sabi po tong amo ko. Nung nagsabi po ako, ma'am, na uuwi na ako, tapos sabi niya, 9 days before ka uuwi. Sabi niya, inaayos na ang papers mo, yun po ang sabi. Tapos nagsabi po na naman ako nung isang araw, 9 days na naman po ang sabi na inaayos na. Ano pong taon yan? Ngayon na? Ngayong 2023? Ngayon lang po. 5 taon na po kayo dyan? Tama ba? Opo, magpa 5 years po sa September 27 po. Uy, grabe. Sa 5 years na yan, hindi kayo nakauwi. Hindi po. Nung buong pandemic, nandiyan kayo sa employer na yan. Opo. Gusto ko na po kasi makauwi kasi po yung mother ko may sakit. Siya po ang nag-aalaga yung mga anak ko. Dapat po talagang uuwi kayo kasi every 2 years lang naman ang kontrata. Ibig sabihin, nakadalawat kalahating kontrata na sana kayo. Ayaw po nila ako pauwi. Ang dami-dami pong rason nila. Paano po kayo nagre-renew ng kontrata ninyo? Wala po. Hindi po ako nagre-renew ng kontrata. Wala po silang pinipirmahan. So, yung pagpunta lang po ninyo, isang beses lang kayo na nakipagkontrata, tapos wala na. Hindi na kayo inire-report sa OWA, hindi kayo nagbabayad ng gano'n, hindi nila ginagawa yon. Wala po. Tapos nung nasa Pilipinas po yung kapatid ko, na nasa Dubai po, tumawag po sa agency ko sa Pilipinas. Ang sabi po sa kanya, wala silang pakialam na sa akin kasi matagal na po ako dito. Wala na silang pakialam kasi tapos na yung 2 years contract, samantalang yung original mong contract hindi kanila pinauwi. Opo. Kasi inabot ka na ng pandemic noon, hindi ba? Kung September ka umalis ng 2018, September ng 2020 dapat umuwi ka. Opo. O anong sabi sa iyo nung time na yon na hindi ka pinapauwi kahit tapos na yung kontrata mo? Nung tapos po ng kontrata, hindi po pwedeng uuwi noon kasi yung po ng COVID. Tapos nung tapos ng COVID po, nagsabi po ako, hindi po kasi ako kinon po ng injection po ng COVID.
Wala po. Hanggang ngayon, wala pa. Wala kayong bakuna hanggang ngayon. Hanggang ngayon, wala pang vaccine po. Pero yung amo mo may vaccine. Meron po silang lahat po. Kasi po itong bunso nila po noon, na nagkupit po siya noon. Bakit hindi ka nila pinabaksin, Rowena? Ewan ko po ma'am, kasi hindi naman po ako pinabaksin, sila lang po na pamilya. Okay. So itong employer na ito, sila po ang employer ninyo mula noong 2018 maliban doon sa 4 na buwan na ibinigay kayo doon sa kapatid niya. Tama ba? Isang employer lang ito? Opo. And mula noon, hindi sila nagre-renew ng kontrata sa inyo. Basta tuloy-tuloy ka lang. Opo. Tapos, yung agency ninyo sa Pilipinas, bumitaw na sa responsibilidad dahil tapos na yung original contract mo na dapat 2 years lang. Eh, dapat silang nagpursige na pauwiin ka sa unang kontrata pa lamang. Yun po naman ang sabi po nung tumawag po yung kapatid ko doon, wala daw po silang pakialam na sa akin. Tapos na po yung kontrata ko. Tapos matagal na ako dito. Hindi na po kayo nagpasabi dyan, tumawag man lang, nag-aabiso sa ating embahada o konsulado ng Saudi? Wala po akong number po dito sa Saudi po. Yun po ang problema ko. Kahit po ko gusto tatawag, wala po akong number. Ito po ang first time na nagpasabi kayo ng problema ninyo dyan, Rowena? Opo. Yung kapatid ko po to na nag-chat na po noon sa agency po. Tapos nung sinabi po na walang pakialam, ma'am, ayun po, hindi na po makontak. Meron po nagbigay sa akin, ma'am, na kaibigan ko po, nasubukan mo dito, sabi niya. Kaya nag-message po ako sa inyo. Oh, grabe, no? Magpa 5 years ka na. O, 5 years na nga. Setyembre ng taong 2023. May pamilya ka ba dito sa Pilipinas? Meron po. Gusto ko na nga pong uuwi, ma'am, kasi yung nag-aalaga po na yung mga anak ko, ma'am, na parent ko po, may sakit po. Kaya gusto ko pong uuwi talaga. Ilan po ang anak ninyo? Anong mga edad? 4 po. Puro lalaki po. Yung panganay ko po, 14 po. Tapos yung pangalawa, 11. Tapos yung pangatlo, 8. Tapos yung bunso po, 7. Eh di ang bata-bata pa nila nung iniwan mo. Yung 14, 9 years old. Magdadalawang taon pa lang yung bunso ko noon. Oo, at hindi ka pa nakita muli, yung kanilang nanay. Naku, I'm sure miss na miss mo na ang pamilya mo. Kung nanonood sila ngayon sa iyo, Rowena Lynn, anong sasabihin mo sa pamilya, sa mga magulang, sa mga anak mo? Namimiss ko na po sila. Kahit gusto ko pong uuwi, hindi po nila ako pinapauwi po dito. Kasi ang palagi pong sinasabi, ang mga anak ko, miss na po ako. Yun po ang palaging sinasabi. Tapos yung nanay ko po, may sakit po. Tapos sabi niya, baka hindi ko na rin po magkikita kasi may sakit po siya ngayon. Tutulungan po namin kayo na makauwi sa lalong madaling panahon dahil dapat talagang umuwi na kayo. Huwag po kayo mag-alala. Salamat po at nalaman namin ang problema ninyo dyan. Eh, kumusta naman yung pasahod sa'yo? Yung sweldo mo, kumpleto naman. Yung mga sweldo ko po, nagpapadala po ako noon nung pumunta ako dito, pero po yung naiiwan po, hindi po binibigay. Tapos yung January hanggang ngayon po, 3,000 lang po ang binigay na sahod ko sa Pilipinas. Wala po kong hinahawakan na pera. Meron po sa kanila lahat. So napakarami mong pera dyan sa employer mo? Ayaw ibigay? Ayaw po. Kahit yung naiiwan po noon na nung nag-umpisa ako dito, hindi po binibigay. Meron po sa kanila lahat-lahat. Sa kwenta mo, mga magkano pa yan? Malaki po. Kasi po yung naiiwan po, ma'am, na nakwenta ko po, na nag-stop po nung December, 12,000 po dito. Tapos yung sahod ko ng pare hanggang ngayon, 3K lang po ang binigay sa Pilipinas. 12,000 Saudi Riyal, yung sinasabi mo? Opo. Oh, malaking halaga rin yan. Kasi yan yung balanse doon sa natitira nga yung sa pinapadala mo. Oo. Tapos yung sahod ko po ng January hanggang ngayon po, 3K lang po ang binigay. Kaya malaki po talaga ang sahod ko sa kanila. Sino po ang nagpapadala sa Pilipinas? Yung Sila una rin ko ba? pong amo po, yung nakapirma sa kontrata ko po. Bakit hanggang ngayon, ngayon ba hindi na sila yung amo mo? Eh, hindi ka naman nagpalit ng kontrata? Hindi pa ako binalik po. Nandito po ako sa kapatid niya tuloy po. O, kita mo yan? Akala ko, binalik ka doon sa original na kakontrata mo. Hindi so, po. hindi ka na pala Hindi binalik. Siya pa rin. Hindi. Eh, sa katotohanan, wala kang kontrata dyan sa employer mong yan eh. Wala po. Diba? Ang sabi naman po yung agency ko po sa Pilipinas, okay lang po daw yon. Eh sabi po ng kapatid ko, hindi okay yon. May kaso yun, sabi ang kapatid ko po, the agency po. Pero ang sabi ng agency ko na talaga na sinasabi, okay lang po kasi okay naman po ako dito raw. Hindi naman po ako sinasaktan. Eh, ano pong agency yon? Anong agency ba Sheba yan, po. Rowena? Sheba? Sheba po.
Opo. Naku, Sheba Agency ha, hindi totoong okay yan. Yan ay isang anyo ng illegal recruitment. Dapat kung saan lamang, kung kanino ka lamang nakakontrata, doon ka lang dapat nagtatrabaho. O imagine mo, yan trabaho mo, ngayon, ika-5 taon mo na, wala kang kontrata dyan. Okay, sige Rowena Lynn, ngayon na nandito na sa Bantay OCW program itong problema mo, itong kaso mo, tutulungan ka namin hanggang sa makauwi ka sa lalong madaling panahon, ha? Huwag ka na mag-alala dyan. Salamat po. Salamat po. Gusto ko po talaga pang uuwi po kasi may sakit po yung mother ko. Siya lang po ang nag-aalaga sa mga anak ko. Opo. Makikita mo na sila sa lalong madaling panahon. Kakatok din tayo sa Department of Migrant Workers. Isang kaso na naman ito. Imagine, 5 taon, hindi napapauwi itong ating kabayan. Hindi naman niya tunay na employer pala yung kanyang pinagtatrabahuhan ngayon. At syempre, itong inyong Bantay OCW Foundation ay makikipagtulungan po hanggang sa makabalik ka ng Pilipinas. Relax ka muna dyan, Rowena Lynn, ha? Sige. Salamat po, ma'am. Hintayin mo ang saklolo. Pati yung sahod mo, yung sweldo mo, ipababalik natin lahat yan. Okay? Salamat po, ma'am. Salamat po sa inyong pagpapadala ng mensahe dito sa amin sa Bantay OCW. Mga kaibigan, si Rowena Lynn Del Rosario, nasa Dammam sa Saudi Arabia, ang ating kabayan, na kakalungkot na balita po ito. Kailangan ng saklolo ng ating kabayan. Imagine, 5 years na walang uwian, inabot na doon ang pandemic at hanggang ngayon ay naroroon pa rin siya. Pati sweldo, hawak pa ng kanyang employer o hindi rin bakunado ang ating kabayang si Rowena Lynn. Ang tabayanan ng saklolo ng Bantay OCW program, syempre ng Department of Migrant Workers at ilang pang mga ahensya ng ating pamahalaan, lalo na ng ating Philippine Embassy dyan sa Saudi Arabia. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW sa patuloy na pagtutok sa mga kaso ng ating mga kababayan saan man sa mundo. Mula sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online, ako po si Susan Kay. Marami pong salamat sa Stonehouse Hotel sa pagbibigay daan po sa maraming mga episodes ng ating Bantay OCW program, kaagapay ng ating mga OFWs mula noon hanggang ngayon. Ang Stonehouse Hotel ay matatagpuan sa Quezon City, sa Maynila at maging sa Pasay City. Makipag-ugnayan lamang sa kanila at very affordable rates ang kanilang offer para sa ating mga kababayan, OFW o hindi man pansamantalang nanunuluyan dito po sa Metro Manila. Narito ang Stonehouse Hotel. Maraming salamat po sa inyo.